Alam nyo ba, feeling ko ang ganda ko talaga ngayon. Wag lang talaga ilabas yung ipin. Nagfi-feeling maganda lang naman ako dahil makakapunta na naman ako ng bayan. Kaya pagkagising ko, nagtimpla agad ako ng kape. At sinabay ko na rin si Lolo sa pagtimpla ng kape at kinuhaan ko na rin ang biscuit niya. At nang ihatid ko na sana kay Lolo yung kape niya, nakita ko ito si Taklong dito banda sa aming kusina. Kaya inuto-uto ko na lang na kung pwede, siya na lang maghatid kay Lolo. At dahil nga masunuring bata ito si Taklong nyo, sinunod niya naman. Thank you very much. Sabi niya pa nga sa akin, may ginagawa daw siya. Pero sabi ko sa kanya, saglit lang naman to. Kaya ayun, sinunod niya naman. At pagbalik ko sa loob ng bahay, nagwalis lang ako ng slide sa may sala namin. Kasi hindi na talaga mabangbang yung gaspang ng aming sahig. At pagkatapos ko magwalis, bumalik na ako dito sa pagkakape ko. At habang nagkakape ako sa loob ng bahay, aba si father at mother namin, o tingnan nyo naman nakikipagchismisan dito, o. Charis, yung mga tao pala yan, nagbabayad yan ng bill ng kuryente kay father. Kasi nga, Judith na naman kinabukasan. Tingnan nyo naman itong Taklong nyo, o. Kawawang bata. Bali, nire-repack pala yung mga mais na nabili ni father tsaka mother. Kasi nga, binabalik pa tong mga sako to sa mga nagbinta dito kay father. Kaya pag may nabili si mother tsaka si father ng mais, agad itong nire-repack. At maya-maya nga, narinig ko si Lolo na sumisigaw na humihingi ng kanyang pagkain. Kaya agad ko naman siyang kinuhaan ng kanin at papaulamin ko na lang siya ng Milo kasi nga wala pa kaming ulam. Mas mabuti pa nga daw yung Milo or gatas na uulamin niya para hindi siya matinik. At pagkatapos ko nga mahatid ng pagkain ni Lolo sa kanya, nakita ko dito si father na tinulungan niya si Taklong sa pagre-repack ng mais. Dahil kawawa naman talaga si Taklong pag mag-isa lang siya magre-repack dito. At habang nagre-repack si father at si Taklong ng mais, si mother naman nakita ko dito na nagpapaligo ng kanya mga alaga. At habang tumitingin ako dito kay mother, na-realize ko na parang ako lang yung walang ginagawa dito. Kaya naisipan ko na lang na gumawa na lang ng yelo para may ambag din naman ako sa pamamahay na to. Bali, gumawa lang ako ng 1,056 pieces na yelo. Good for 1 week na yan. Dahil nga sobrang mabinta talaga yung yelo dito sa amin, lalo na paggabi. At pagkatapos ko gumawa ng yelo, isinunod ko naman tong hugasang walang katapusan. Habang gumagawa kasi ako kanina ng yelo, nagpapapansin talaga sila sa akin. Kinikindatan talaga nila ako. At maya-maya nga merong bumili kaya naistorbo na naman yung paghuhugas ko. Pero yan yung gusto kong istorbo kasi may kita, di bala? At pagkatapos ko dito sa tindahan, bumalik naman ako dun sa ginagawa ko. At pagkatapos ko nga maghugas, inutusan agad ako ni mother na i-ready na daw yung mga pagkain kasi kakain na kami. At dahil nga pagkatapos namin kumain, lalarga na kami papuntang bayan. At pagkatapos ko nga kumain, dumiretso agad ako dito sa tindahan ni mother dahil nga mag-grocery ako dito. Kasi nga dadalhin ko doon sa bahay sa bayan. Kasi nga pag hindi ako kumuha dito sa tindahan ni mother, mapapagasto talaga ako doon sa bayan. Kaya tingnan nyo naman ako, nahihirapan talaga sa pag-iisip kung anong kukunin pa. Kasi nga ilang days na naman ako doon sa bayan bago umuwi dito sa bundok. At habang nagtitingin-tingin ako ng mga kukunin ko dito sa tindahan ni mother, umalis na pala si Taklong. Mamaya na daw ako sasama pag nag-second trip na sila. At nang mga alas 10 na ng tanghali, nag-asikaso na naman si mother ng pang-ulamin namin. Pantat pala yung uulamin namin. Nabili to ni father tsaka ni mother ng isang araw. Tingnan nyo naman, buhay na buhay pa tsaka ang sobrang laki niya. Grabe. At sinabihan ako ni mother na magsaing na para sabay na daw maluto yung sinaing ko tsaka yung ulam. Bali, nilagyan lang pala ni mother ito ng puso ng saging. Ewan ko ba kung anong klaseng luto to. Sigurado ako base na naman to sa 1980s na pangluto. Kasi tinanong ko si mother dyan kung anong klaseng pangluto yan. Sinagot niya nga ako pero watch and learn lang daw. Siya na daw bahala kasi kakain lang naman daw ako. At pagkatapos niya itong emikos-mekos, isinalang niya na ito. At pagkatapos nga ng ilang minuto, binalikan ko ito pero tingnan nyo, may mga dahon na. Ewan ko ba kung anong klaseng dahon ito. Dahon ba to ng mais? Basta pagbalik ko, pagtingin ko, luto na. At dahil nga hindi pa kami nagugutom, hindi muna kami kumain. Kaya ito ako nagtupi muna ng mga tupiing nagniningning. Grabe talaga pag ang daming nilabhan ni mother, sigurado ang dami ko ding tutupiin. At habang nagtutupi nga ako dito, nandito na naman yung pamangking kong makulit. Natatawa nga ako sa kanya dahil sabi niya yung panty liner daw para daw sa sapatos. Para sa ano ini? Sapatos. Sa sapatos? Oo.
O, di ba narinig niyo yun? Ewan ko ba kung saan niya nakuha yun? At pagkatapos ko nga magtupi ng mga tupiing nagniningning, naligo na ako. At sakto nga pagkatapos ko maligo, narinig ko na naman si Lolo na sumisigaw. Nanghihingi na naman siya ng kanyang pagkain. Kaya kinuhaan ko muna siya ng makakain niya at binigyan na naman siya ulit ng Milo. At papartneran ko na lang ng saging. At nang ihatid ko na nga kay Lolo yung pagkain niya, nakita ko dito si Mother. Bali, sinasako niya na nga yung mga mais dahil ilang araw na to binibilad. At nung makita nga ng pamangkin ko si Mother, sipag-sipagan ito, tinulungan niya si Mother. Kaya sakto nung natapos sila, merong pumunta na nagtitinda ng ice buko dito. Kaya humingi agad ng suhol yung apo niya. At maya-maya nga, nag-aya na din si Mother na kumain na kami. Habang kumakain nga kami dyan, sinabihan ako ni Mother na bukas na daw ako magpabayan. Kasi nga anong oras na wala pa si Nataklong. At pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga lang saglit at tingnan nyo naman itong si Mother, oh. Nagpinanilhig na naman siya sang ugsaran niya nga perte kalapad. At dahil nga hindi ako matutuloy sa pagpunta ng bayan, inasikaso ko na lang itong mga pinang-grocery ni Mother nung isang araw. At tingnan nyo naman kung anong oras na sila dumating. Kasi nga daw nasiraan daw sila kaya hindi sila nakapag-second trip. Kaya sakto si Mother, bukas na lang ako pupunta ng bayan. At dito nga binabantayan ni Mother si Taklong nyo tsaka si Biyahirong doon nyo. Kasi nga pag hindi binantayan ni Mother, paldo na naman kakuot si Taklong.